bukod sa dito, interesado kayong malaman pati mga alamat, mga legends, mga ano. Kung bakit Ito ay mga ano lang, mga paniniwala na mga yung mga multo, mga ano. Pero bukod pa dyan, dito sa akin pati, marami ako sinulat about mythology, about legend, about tungkol sa ano. I don't know if you're going to be interested in that. Pero mahabang istorya yan. It will not take us, it cannot take us like a few hours to discuss all. Kasi, papakita ko sa inyo, for your information, meron tayong mga kwento-kwento. Maraming kwento. Kagaya to, alam nyo to. ay sila kasi ganda po. Oo. Yung kauna-una, sabi nila, kauna-unahang mga tao sa mundo ayon sa paniwala ng mga Pilipino. Opo. Kagaya to, alam nyo kung ano to? Hindi po. Hindi ba naniniwala ang mga matatanda na merong mga mangkukulam? Ay, magkukulang po. Oo, nagluluto siya ng mga ano. So, kung ano-anong brew ang ginagawa nila. Opo. Ito ay iba to. Ito basaan. Meron tayong mga cultural practices, hindi espiritu. Pero gaya sa inyo, alam ninyo kung ano ito, mga cultural practice na ito, no? Ano po yan? Ikaw, pinamalayan ka. Kayo, lahat kayo taga-riyan sa ano. Kayo, sanay kayo sa mga mga kostumbre sa Marinduque, di ba? Pag may mga kaarawan, pag may mga bisita, anong tawag doon? Hindi po. Tubong, putong. Yung pagsama. Pagka may celebration, dapat alam natin lahat yun. Mga kwan. Ito, ano rin, kasi ano rin ng mga Pilipino, ayon sa paniniwala. Sa iba, yung creation, di ba, sa Bible, ano? Apo. Ang Bible ay sabi, si Eva at Adan, tapos kinuha sa tadyang. Pero meron ding another story. Ito, ano yan? Ay, yung sa kulay po. Oh, bakit may Pilipino, mayroon negro, merong yung puti pang hilaw po. Yun. Alam pala niya, alam mo yun? Hindi po. Ikwento mo sa kanya. Ano po yan, nung una pong create yung mundo po, parang nakukulangan po ng tagapagbantay, tagapag-alaga sa mundo. Tama po ba? Tapos po, si Panginoon po naggawa ng tao, nagawa po siya ng mga parang clay po. Sa unang try po, nasunog po, ang pagkalabas po ng itim po. Yun. Kaya may itim. Napunta sa Africa. Tapos, yung pangalawa po ay, nag-try naman po siya na mas maaga po. Tapos yun po, naghihilaw po. ayun, puti. Mga Amerikano at mga Europeo. Tapos ang alam ko na panghuli po ay naging sakto na pang kulay, kayo manggi. ayun. Okay? Alam niya, ba't alam mo yun? No? Nakwento lang po sa amin elementary. Ngayon, meron pati akong ibang mga istorya. Kagaya itong ibon na ito. Kilala niyo yung ibon na yan? Mindoro Bleeding Heart. Oo. Meron niyang myth, legend na ginawa ko na may mga ano rin. Pero mahabang istorya, kaya hindi ko na ikikwento sa inyo. Kung bakit nagkaroon yan. Gusto niyo malaman yan? Gano'n po kahaba po? Istorya, mahaba. Kaya kung gusto niyo yan, bibigyan ko na lang kayo ng copy ng istorya para mabasa nyo, para ma-share ninyo sa inyong school. Yung aking sa Facebook ko, bibigay ko sa inyo. Okay po. Kaya ito, Lores and Myths of Mindoro. Oh. Interesado kayo dyan. Sige po. Mahaba yan, hindi natin maanunan. Sige po. Dahil may iba-iba ito eh. Meron ditong Lores and Myths of Mindoro. Meron isa dyan, Ulandes. Yung Ulandes,
Yun. Babaeng katutubo, na reyna ng mga katutubo, na Ulandes siya. Ay mahabang istorya ito. Siya ay naging reyna ng mga na puti. At ang buhok ay gold. Kaya Ulandes ang dawa, gaya mo. Yan. Ikaw, pwede kasi Ulandes. Lahing Pero mahabang istorya hindi yan. Ngayon, ito, Tigihan. Sino po siya? Yung Tigihan, sa Pola yan, may lugar na Tigihan. Ang ibig sabihin ng Tigi, yung pagka merong may nangyaring crime sa isang lugar, sa atin, dinadala sa court, di ba? Opo. Iniimbestigahan ng pulis, tapos bibigyan sentensya. Sa kanila, iba, pag merong crime, pinapadaan lahat ng suspect sa isang trial by fire. Merong bakal, ang tawag ay tigi. Ilalagay yun sa apoy. Pag nagbabaga na, hahawakan nyo nung leader, ipapasa sa lahat. Kung sino mapasok, yun ang kasalanan. Yun ang may kasalanan. May lugar sa Pola na gano'n. Nung unang panahon. Pero mahaba istorya. Kaya kailangan din ninyong, malaman ninyo istorya. Kagaya ito. The Legend of Alon, Agos, and Halcon. Mahaba rin istorya yun na bakit nagkaroon ng hindi ko alam kung paano ko explain sa inyo ng in short yun ay mahabang istorya bibigay ko na lang sa inyo na magkapatid na Sirena, kinidnap sila ni Alcon. Tapos nagagalit yung magulang ng Sirena, si Apo Dagat. Hinabol sila hanggang sa dinala niya sa Pampang yung dalawa, pinainom niya ng a certain potion. Hindi poison potion. Opo. You know what potion is? Yes, What? Parang, Magic potion. opo. Para maalis ang kaliskis at magkaroon ng paa. Umakyat sila sa pinakamataas na bundok. Ang tawag doon sa mga bundok-bundok doon sa lugar ninyo nung araw ng mga katutubo, Sialdang. Alam mo yung Sialdang? Hindi po. Native name yung for mountain. Habang umakyat sila, pinaakyat ni Apo Dagat ang tubig at tinawagan niya ang kanyang asawa na ina ng mga sirena, si Nana Ulan, napaulanin ng gusto para tumaas ang tubig para maabutan yung si Alcon saka yung dalawang sirena na umakyat sa bundok. Pag akyat niya sa bundok, siya pinakamataas, aabutin na sila. Nalunod na yung si Agosa. Ang pangalan nung si Agosa at saka si Alona. Nung maabutan na rin si sa taas, naghingi ng tulong na si Alcon ang ama ay si Habagat. Panay yun At saka ang ina ay si Ulana. Si Amihan. Parehong hangin. Naghingi sa Bathala na iligtas sila at gawin siyang ibon. Para yung si Alona ginawang yung may magic wand siya nung si Habagat, ginawang isda habang nalulunod. Dinagit nung si hiningi niya na siya maging ibon. Dinagit niya. Namatay si Alona sa kuko niya as isda. At siya, since then, bumaba na uli ang umupa na ang galit nung tumigil na ang bagyo. At saka kasi umulan, bumagyo. Dahil ang mga magulang nila panay hangin at saka tubig So, ayon sa alamat, yung
yung si Alcon, nang nanatiling isang ibon, nagbabantay lang siya lagi sa taas ng bundok na pinangalang Alcon. Ngayon, pagka dumadating ang panahon na si Alona naging alon sa dagat. At si Agosa naging agos sa ilog at saka sa dagat. The current and the waves of the sea. Si Alona, yung sirena, magkapatid, si Alona at si Agosa. Pagka nagagalit, naaalala nung kanilang mga magulang, yun nangyari sa kanilang mga anak. Nagagalit sila, nagpapaulan ng todo, at nagpapahangin ng todo, kaya nagkakaroon ng bagyo. So, kaya yung mga tao ay ilag na ilag sila. Huwag nila nang gagalitin. Maalala nung mga magulang ni Alona at siya. Mahaba istorya, maganda. What do you think? Yun. Tapos meron pang isa. Dito, marami mga kustumbre. Hindi ko pa i-discuss dito sa inyo. Na lalo na sa inyong lugar. Pag taga Mindoro, ang tawag pagka yung ng kinukulam, di ba? Alam niyo kulam? Opo. Ang tawag ay paraya. Inaparayaan. Alam mo yan? Hindi. Sa Mangyan ganun. Pagka nagalit siya yung ba't ikaw yun namatay? Ay, Bani. Ito mga taga-science high school. Regional science high school sila. Talaga. Sige, sagot muna ako. Oo. Ang tawag paraya. Huwag niyong gagalitin ang taga Mindoro, parayaan ka. Kukuha ng kahit na anong gamit mo, buhok mo, o kaya yung bakas mo, o ano, lagay nila sa sa lulutuin. Tapos kung anong gagawin nila, parang lalaki tiyan mo, o lalaki ang ari mo, lalaki ka. Basta yun, magkasakit na kung ano na, hindi mo pagaling ng doktor. Paraya ang tawag doon. Hindi nyo alam yun? Taga Mindoro yun ang kulam po, alam po namin. Pero yung paraya ang po. kulam, sa Luzon, adapted natin, Tagalog. Ang paraya, sa Mindoro, Mangyan. Kaya tanong mo sa Mangyan, marunong ka magparaya? Parang balis po. Ay, iba yung balis. Ang balis ay yung nabalis. Yung sa kanlay talagang grabe. Yung kula mismo, yun ang paraya. Yun. Kasama din po dun yung mga manika po na parang tinutusok. natusukan. Iba pa yun. Kanya-kanya yung iba-iba. Maraming practices na kagaya yung ito supernatural practices of natives of Mindoro. Kaya kailangan mahaba tayo, hindi ko mai-explain lahat sa inyo. Yun, paraya yan, Storya. Bukbuk. Itong bukbuk, meron din na ayon sa nung unang panahon, merong mga tao na mga babaylan, yung mga witch doctor. May alaga yan na mga hideous creatures na kumakain ng laman ng tao. Alagaan lang. Pagka gusto kang parusahan, papakaalpasan nila yun sa gabi. Tapos pupunta yun sa bahay, sa subject ng bahay. At yung tao mismo, yan, kakainin nila ng buhay. Papasok sa katawan niya. Bukbuk. Yung dagang, alam niyo kung ano yung dagang? Hindi din po. Usong-uso sa yung dagang, pag mayroon mga construction, maski itong lately, may mga kwento na pagkagagawa ng tulay, nagkukuha daw ng mga bata, tapos kinukuha yung dugo. Inaano sa puno ng tulay para matibay. Practice yun ng mga katutubo na pagka mayroong gagawin, o may project, may kung ano man, hindi na tao, ang ginagawa, kumukuha ng manok na puti, pigilitan, tapos paduduguin. Alam niyo yun? Practices yun, even lately. Ginagawa pa rin.
Hanggang ngayon, mag-aalay ng ano. Hanggang ngayon, ginagawa ng mangyan yun. Yung puting manok po inaalay po Puting sa- manok, tapos gigilitan, tapos patutuluin ang dugo. And that will seal the ano, kung merong halimbawa may gagawin sa lugar nila na irrigation o kung whatever. Kailangan sa mangyan may dagang. Ngayon, baboy. Noon, manok. Ngayon, bagbaboy, kakatayin yung baboy. Bago doon. Pagkatapos, kakainin nila. Pero, basically, ang idea is to, to shed the blood. Mhm. Dagang yan. Parang ang nakikita ko po minsan sa social media ay pag nagpa-blessing po, may dugo-dugo po baga yung mga ano. Yeah, dugo-dugo. O, yun. Siya pa yun, dugo-dugo. O, bago tigihan. Bago yan. Yun ang mga yun ang mga, pero yung istorya na yan, gumawa ko ng yung tigihan, gumawa ko ng istorya na, istorya lang, hindi totoo, pero nilagyan ko ng karakter, nilagyan ko ng theme, nilagyan ko ng aral. Opo. Ang ginawa ko doon sa tigihan, nagkaroon ng, in short, nagkaroon ng nakita na may napatay na babae, nagsumbong, tapos nagkaroon ng trial, nilagyan ko ng drama ang istorya na hindi full moon, ganun. Nagkaroon ng enclave sila na lahat, yung chief nila, isa-isa yung mga walang naging guilty, walang nasunog, kahit na buwan. Tapos, tumigil sila pero bawat full moon na mangyayari, yung costume na yun, ipapairal nila. Ay may dumating na isang lowlander na mayabang, siya, may dala mga gamit, may dala mga regalo, pamigay, mga dilata, sardinas, lahat. Ako'y ituro nyo lang sa akin kung saan nandun yung mga pinagkukunan nyo ng mga ginto-ginto, at yung mga lang. Gusto niyang anuhin yung mga katutubo. As a guest, sabi niya, pinaliwanag sa kanya, because you are an esteemed guest, kaibigan ka namin, but we have to continue with our practice, pero hindi na namin iinitin ang bakal, para lang to make it, yung proforma, parang to give him courtesy. Sabi niya, pala naman wala namang, hindi naman pala ibabaga hawakan ko yan. Pinigil siya kanya. Paghawak niya, para siyang tinawaan ng kidlat, hindi na niya mabitiwan. Siya pala ang guilty. Okay. So, in other words, yung ginawa kong istorya na yung pinaganda kong nun, nilagyan ko ng drama. It's not as simple as that. But you can imagine, magagaling naman kayo. You can imagine kung anong istorya na ginawa. Ang gandang i-drama. Alam mo yan, dinadrama nila. Napapana lahat yan na nag-perform nito. Yung Kalapan na public works at saka yung NGA. Nila sa kanilang national nagdrama sila. Panalo, first lagi. First. Anong title po? Yun nga, tigihan. Oo. Kung gusto ninyo, pwede nyo i-perform. Kung kayo ay mga artist, may artist group. Ang galing. Kasi dadramahin nyo, hindi itong istorya na may aral na yung pala lowlander ang may kasalanan. Oh, di ba Maganda Parang ine-exploit yung mga yung mga katutubo. Tapos lumalabas pa doon lahat kung ano yung mga practices ng katutubo. Makikita doon sa play. Pwede nyo i-play yun. So in other words, yun lang ang ko sa inyo. Ngayon, ito, yung anong tanong ninyo? Sige nga. Nang naikwento ko sa inyo lahat ito. What are your questions? Dito po. Oo. Ang number 1 po namin ay, in your opinion, has modernization made storytelling about these creatures less meaningful? Why or why not? Of course, yes. With the advent of technology, with all the modern gadgets that we have, kagaya ninyo, sinabi ko sa inyo dito, hindi na ninyo
alam. Opo. You are not aware already because the practice is already lost. And ginagawa na lang natin ito, itong mga kwento na ito, during Halloween. Opo. And they are taking the commercial business takes advantage. They take advantage of these customs traditions that used to be they are used to be parang ginagawa lagi yon ng mga tao nung araw. Nung unang panahon, naniniwala sila dyan. Kaya nga, ano-ano, gaya nito, naniniwala ang nung mga matatanda nung araw na mayroong kapre. Naniniwala mga lalo na dyan sa Bisaya na mayroong manananggal lalo na sa Panay Island. Naniniwala sila na mayroong aswang. Naniniwala sila na mayroong nuno sa punso. Opo. Naniniwala sila na mayroong tikbalang. Kaya nga pagkakaramihan ng tao, pagka pupunta sa mga tatanda, pagpupunta sa bukid, sa barangay, nung unay baryo, ay may tabi puno. Nagsasabi muna. Tabi-tabi po. Oo, tabi-tabi puno. Pagka mayroong baka ikaw ikay masamaan dahil nagalit sa iyo yung laman lupa. Opo. So, gaya ng sabi nyo, wala na ngayon. Especially in urban communities. Although it still exists sa mga lalayong baryo na hindi accessible sa modern. Hindi na naniniwala. Kayo, naniniwala pa ba kayo dyan? Hindi na po. Kita mo. Pero noon, talagang naniniwala ang tao. Opo. Mga lolo din yun na nakatira sa bukid noon. Sa kayo sa bukid? Sa Sa Banos? Ay naniniwala mga tao noon. Doon. Masamang ka dyan. Pagka ikaw ay huwag kang maihi doon sa may pusgo doon. Oh. Ang tawag dito ay punso. Pusgo. Oh. Di ba? Kaya, ano pang question? Ano nasabi ko? It has the modern trend now, the technology now, has already got into the mainstream of the population, and the younger people are already they are already free of this concept of maligno, and they are using it only Entertainment. as for entertainment, especially during Halloween. Why? They dress up like witches, they dress up like tikbalang, they dress up like aswang. Nawala na pati mga pare, ayaw nila. Because inaano daw ng mga tao, gino-glorify yung evil. Because these are evil spirits. According to definition nila, ano yung mga evil spirits na? These are mga alagad ng demonyo. Kaya ang pari ayaw. Tapos, glorify natin yung mga bata, nagsusuot sila as witch, nagsusuot as kung ano-ano. Which, according to church teachings, ay dapat, base anghel dapat. Hindi. So, yun ang sagot ko doon. Ano pa? Number 2 po. Do you think people in the past feared these creatures more than today? Why or ano po, sa tingin niyo po ay ito pong mga elemento po ay mas kinakatakutan dati kaysa po ngayon? Of course, yes. You said it already. Kinakatakutan ng una at hanggang very recent, natatakot pa ang mga tao na dumaan sa mga ilan ayaw putulin yung kahoy na baliti. Dahil daw meron daw maligno doon. Oh. Tapos meron pang iba na nasasapian. Oh, di ba sa nabuslot nagkaroon yata ng mga bata ay nag-ano. So, nawawala na ngayon. Ano nga yung tanong mo? Ito
po. Do you think people in the past fear these creatures more than today po? Ano? Number 2 po. Fear this creature? Yes, of course. In the past, ang tao talaga natatakot. Kaya nagpapatatawag ng nagbibindisyon, nag-ano lang. And then, ano pa? Number 3 po. Historically, were these myths used to control behavior or social norms? How? Yes, of course. But I don't think that is the right way to control. Tatakutin mo ang bata dahil, may mumu dyan. May iswang dyan. May tikbalang doon. That can control, of course. Dahil sabi, matatakot yung bata. Hindi ako punta doon. Hindi ako mapunta doon. Hindi ako punta ko. Ako'y kagatin ng although they can use it to control, but it is not advisable. Nagkakaroon ng false fear ang bata. So, yun ang sagot ko doon. Anong kwan? Were these myths used to control behavior or social norms? Yes, you can, but it's not advisable. Maraming ibang means of controlling behavior. If you study behavioral science, there are many ways you can control behavior. But it is not advisable to use yun mga pananakot ng mga espiritu. Noong nag-survey po kami, tinanong po namin kung ginagamit po ba nila tong kwento po panakot. Tapos puro po panakot po. Kunwari po ay huwag kang lalabas ng gabi kasi Kukunin ka po ng aswang, ganun po. Oo nga. Yun nga ang pero makukontrol mo nga ang behavior, pero magkakaroon ng trauma ang bata. Hanggang tumanda, takot sa dilim. Wala namang katatakutan. Ang dapat doon, to control behavior, ang sasabihin mo yung actual, yung totoo. Huwag kang pupunta sa gabi, huwag kang lalabas dahil maraming mga masasamang tao ngayon na pwede kang kidnapin. Meron mga pagnanakawan ka o titreatin ka o masasalubong mo ay lasing, masasalubong mo ay masamang tao. Yung actual talagang totoo. Yun ang Do you think the role of fear in these myths has changed over time? Do you think the role of fear in these myths has changed over time? Yes. Nag-iiba na. Kasi nga kayo ngayon, mga kabataan, bukas na ang isip ninyo. You can think logically if it is true or not. And you can base it on real facts. And then, marami na kayong nababasa, marami kayong na-experience. Unlike before, when people, especially in the provinces, were very parochial. You know what parochial means? Rural, limited. Ngayon, kabisado yun, alam nyo na ang buong mundo nangyayari. Nakikita nyo na sa TV, nakikita nyo na sa media, nakikita nyo na. You know already what is, at least, you can determine what is right or wrong. Kaya, wala na. Yung mga fear of spirits, that is thing of the past. Pero meron pa rin konti. Let's say, a certain percentage of people, especially in the barrios, meron pa rin. Saka sa mga katutubo, hindi nakakarating sa bayan, natatakot pa rin. Okay, so number 4. How did Spanish or American colonization influence how these myths were told or believed? Alam mo, ang mga Spanish, during the Spanish time, ang they promoted, alam nyo naman, Christianity. Opo. Sa Christian faith, meron din yan eh. Even during the medieval times, meron mga witches and meron mga warlocks and meron mga spirits na pinaniniwalaan even in the Christian faith hanggang ngayon. Kaya wala masyadong epekto ang Spanish colonization doon sa mga beliefs natin. In fact, they encourage it eh.
Para, yun nga, to control yung natives. Ayan. Kaya kailangan magsimba kayo. Yan. Kaya kailangan mawala ang evil spirit sa inyo. Huwag kayo. Dapunta kayo po. Apuntahan nyo lagi kasi Father at mag-umpisal kayo. Oh, at magbigay kayo ng abuloy. Oh. Ay, hindi naman sabi ako ay Christian, ako ay Katoliko, ako ay Knights of Columbus, ako ay member of them. Pero yun ang ano nila, ng mga Kastila. They did not stop it. They even promoted it. Para pagka nagkaroon ka na exorcism, meron sila mga exorcist na mga pare. They call them and then tatawagan mo, biblessan ng pare. Oh, siyempre pag tinawag kong pare, ayan na, buhay nila yun eh. Father, oh. Kang ano, hindi mo maimbita si Father pag hindi mo binigyan, hindi mo pinakain. Oh. Di ba? So, ang Spanish, ang American hindi masyado. Ang American free kasi democratic countries kasi sila and they allow ano, yung free expression. Although hindi sila naniniwala naman sa mga aswang na kalahati ay napuputol. Although sa America, during the olden times, naniniwala sila doon. Kaya nga merong witch hunt sa sa Salem sa Amerika, na sinusunog at sa stake yung mga, sabi nila, witch. Pero hindi katulad nung unang panahon sa Kastila na, yun nga, sabi ko sa inyo. Yun namin sinapromote po. Hindi exactly pinopromote, but tinotolerate nila and then they ride on it. Nakikinabang sila eh. Did you get my ano? Yes, Yes. po, yes po. Oh. Parang ginagamit po nila itong beliefs po. Oo. Para po mas pumunta po sa Christianity. Oo. Para ma-convert nila na, dapat kayo maging Kristiyano kasi pagano kayo naniniwala, hindi kayo kakapitan ng masamang espiritu kung kayo ay magdadasal araw-araw at magsisimba. Sige po. Ito po. Were any mythical creatures suppressed, altered, or emphasized because of colonial rule? Wala yan. Ito po. Number 2 po sa number 4. Number 4. Ito po. where my mythical creatures suppressed, were any pala altered, emphasized because of colonial rule. Wala masyadong epekto sa colonial rule ang yung mga evil spirit na yan. Kasi ang mga Amerikano hindi naman naniniwala dun sa patuloy din sila na sinasakop nila yung mga Pilipino. Gusto pa nga nila actually ay ang mga Pilipino ay hindi walang alam eh. Gusto nila ang Pilipino remain unlettered and uneducated and backward, because it will be easier for authority to control the population. Kaya hindi sila, yung colonizers, hindi masyadong apektado dyan. In fact, yun nga, gusto pa nila ang tao ay ignorant. Sige po. How have religious beliefs influenced how mythical creatures are perceived? Hanggang ngayon sa religion kasi, you are not supposed to believe in this. Pero nasa Christian religion, meron talagang evil spirit na galing sa demonyo. So, medyo congruent or may katugma sa paniniwala sa di ba? Na naniniwala din ng ang pare at saka ang Catholic faith na merong evil spirit. Pero not in the form of this na sinasabi. More on demonic po. More on devil. Walang sinasabi sa Biblia na meron tikbalang. Walang sinasabi
Pero meron sa mga istorya nung una about Capre, yung Capre na ogre. Yung mga malalaking mama na ano. Na. At saka meron sa mga ano ng mga evil spirit din. So, anong question? How have religious beliefs influence how mythical creatures are perceived? Hindi influence, actually, should be the word eh. But they have some kind of compatible ano eh. Meron ding evil spirit sa ano eh, sa religion eh. And pinagja-jive nila yan eh, na these are all evil spirit. Whether it is actual na yung physical appearance or whether it is just a spirit. Do you think modern portrayals, such as horror films, TV shows, YouTube, are helping preserve or distort the traditional understanding of these myths? How? I don't know. Ano natin ako? Sa dulo pa last question. Do you think modern portrayals, horror films, TV shows, YouTube, alam mo, hindi, you can say, you cannot say they're helping preserve, but they somehow influence. Kasi, yun mga modern ano natin, shows and TV, they express more on factors like yung emotion, feeling na tinatakot. They have cinematic scenes that para takutin yung viewer. Para tinutumbok nila yung damdamin ng tao na, uy, kakatakot. Tinutumbok nila. Kaya ang nangyayari, ang kanilang mga show ay hindi factual. Hindi factual, kundi exaggerated and dramatized. Dinadagdagan nila para magkaroon ng drama. Ganun. So, in effect, it can be cultural dahil yan ay paniniwala na una, napiperpetuate yung culture, yes. Pero, exaggerated. At saka, it's not pure culture na inano nila na kanilang anong tawag yung ina-expound, but they deal more on the emotions of people para panoorin. Natakot, ano ba mga emotions? What are the emotions? Happiness po, love. Oo. Anger. Fear, happiness, Anger. emotion, at yung pity. All of that, they cater to that. They are not really promoting culture, but they are promoting their business. Para sa entertainment. Merong ang iba, yung gumagawa ng kagaya namin, may mga grupo kami. We are promoting culture out of pure intention to promote culture. Sa kanila, pinopromote nila, but they are promoting business. Television business, radio, o yung istorya, yung media. Number 7 po. In a more globalized world, where do you see the future of Filipino mythical creatures in storytelling? Will they remain relevant? As a culture, yes. Kailangan, even if we don't do it now, we don't believe in it now, we have to preserve it for posterity that during olden times, this is what our people believe in. Katulad din sa Europe. Hindi na nila pinapractice, but they still Naniniwala lang. keep
the stories, they still keep the one for historical purpose and for posterity. Alam natin na nung unang panahon, diyan ang paniniwala ng tao. Kagaya halimbawa naman yan. Gusto natin namang yan maging katulad na ng ordinary. Pero hindi dapat kalimutan nila yung kanilang pinangyarihan dati nila. At dapat yung costume nila, alam pa rin nila yun. Kahit na ngayon ay nakasuot na sila ng t-shirt at saka mga nagsusuot na sila ng Amerikana yung mga abogadong yan. Pero dapat alam natin na once upon a time, ito ang paniniwala ng mga Pilipino. You get what I mean? Yes po. Gets po. Kahit na hindi na tayo naniniwala dyan, but Basta po malaman po. dapat malaman natin na yan ang paniwala nung unang panahon na mga ninuno natin. Kaya hindi natin dapat iwaksi. Hindi natin dapat, we should not forget what we were before. That's important. Diba? Magkaiba yun eh. Magkaiba yung alam mo at yung naniniwala ka at ginagawa mo pa ngayon. Opo. Maski mali ang mga nangyari nung unang panahon, wag natin Di po. wag natin yung history, wag nating baluktutin ang history. Ang tawag nga revision. Do not make any revision in our history, no matter how painful it is for us. Kagaya mga Marcos, gusto nila lang baguhin ang kasaysayan dahil hindi maganda naging No, that is historical revision. I-maintain mo yan. And tapos na yan eh. Whether yan is bad for your family or not, you have to admit at make sure that you don't do it anymore. You don't commit the same mistake. Okay? Why do you think some people still believe in mythical creatures even with science and technology today? Well, that's a matter of a perception, sabi nga. Kasi merong ibang tao na naka-experience on things which they cannot explain and they attribute it to these spirits. So you can't blame them. Even if merong yung pagkaiba, merong medical explanation at saka merong scientific explanation, but still they cling to the old one. Naparayaan yan eh, nakulam kasi yan eh. Kasi po nangyari. At saka yung iba nga, kahit mayaman at may access sa hospitals and everything, ay napupunta pa rin sa albularyo, gumaling sila sa albularyo for some reason, kaya naniniwala sila. By experience. Do you think stories about these creatures stay in people's mind because they are scary? With Do you think stories about these creatures stay in people's mind because they are crazy, they're scary? Why do we remember scary things? Alam mo, ang tao mahilig sa drama eh. Lahat tayo. That is psychologically, tayo, human beings, sabi mo nga, maraming emotions. Gusto natin maniwala sa mga bagay na mga bagay na hindi maipaliwanag agad. Mas gusto natin yun actually. Psychologically. Hindi naman lahat maski nga yung mga scientists, they still go back to the basic emotions of human beings. That is part of human being, the structure of the mind of a person. Na meron mga hindi natin ma-explain lahat eh. No matter how bright you are, ikaw si Einstein, you can never decipher the whole being. Hindi mo alam ang
Marami pang. There are so many things in the world that cannot be explained by science. You are science students. No matter how bright you are, no matter how scientifically minded you are, you cannot decipher all the things through science. There are certain blocks, certain areas in our mindset where there is some gray areas, hindi mo alam kung bakit nangyari. So, as the question goes, ano nga? Do you think stories about these creatures stay in people's mind because they are scary? Why do we remember scary things more? Not because they're scary, but because they remain there because of unexplained things. Unexplained. It's not because natatakot ka, kundi merong mga bagay na bakit kaya nangyari yon? Eto yan ano yun lang. There is something strange about that. But not because you're scared. Kaya merong at the back of your mind, naisip mo, bakit kaya? Siguro dahil ganito, ganyan, yan. Dahil sa may mga ano. O bakit kaya? Siguro yung espiritu ng lolo namin, siguro yung nagbunsod kung bakit ano. O kaya, may pinatay kasi rin na na tao doon, bumabalik ang kaluluwa. Naniniwala ang tao doon. Why? Because part of the mind yan ng human being Psychological yan You cannot explain everything. Even if there's no proof that this creature exists, why do you think people still talk about them? Nga, that's a good question. Because, kaya they talk about them, because naging practice na yun nung unang panahon, and then we want to maraming practices na ginawa nung unang panahon na gusto pa rin natin gawin ngayon. Oo. Just for the purpose of doing it. Tsaka yun nga, kultura, part of the culture. Sa Europe, ganun din Bakit ginagawa pa rin nila? Yung mga during medieval times, lahat yun mga mga practices noon, ginagawa rin nila. Ganun yun Some people say they have seen mythical creatures. Do you think it could be because of dreams, tiredness, or the brain playing tricks? Why? Oo nga, there are so many factors. Ngayon, if you want to explain it scientifically, that is the answer. But if you want to be more practical, sa yun na nakita niya baka totoo. yung ghost white lady sa Balite Drive, yung kapre sa ilalim ng kawayanan, ay natatakot ka, di nakikita mo yung imagination mo. Your imagination can bring a lot of Ako lang during kwento ko sa inyo, nung ako ay nagtrabaho sa hacienda, sa farm, meron ako pagkagabi, ako ay lalabas, teaching ng kung ano ang nasa field. Inspeksyonin ko yung mga ani na palay, kung may mga bantay. Ay on the way, may daan ako na sagingan. Kung ano na-imagine ko, pagdadaan ko sa bago dumating sa bahay. Siyempre, pagdating ko sa ilalim ng sagingan, may tao nakaharang, nakaganyan sa akin. Di, ako kabado na. Hanap ako ng mahawakan kahoy o bakal. Ko. Ay wala akong mahawakan na damuhan. Nagpikit mata ko, sinugod kong gano'n bigla.
Ay dako, yung palay palapa ng ano, yung palay yung daon ng saging nasisinaga ng ano ng ng buwan. Oh. Ay di saka ko lang ako. Ay kung ako ay tumakbo ng kwan, di nakakita ko ng tao nakaharang doon. Di ba? Oh, yes. Oh. Kagaya yung sa ganun din, doon din sa lugar na yon, gabi. Ay lalakad ka sa papunta sa kabilang baryo. Ay batadaan mo sa karsada. Aba, ay ba't parang may nakahigang patay sa ano, sa gitna ng karsada. Tapos makakuan mo parang may mga langaw na ano, na nagaganon doon, nag-iikot-ikot. Naku, awak, batuin mo yung ano, para lang. Naku, yung pala ay refleksyon ng ano, ng asanaw ng tubig. Ay, kung hindi ko ginawa yon, ay di, sasabihin ko ba, pamamalita ko na sa buong ano, may patay ako nakita dun sa ano. Ay wala naman. So, those are, it plays on your imagination, yung experience mo. Pag hindi mo napatunayan na ano, totoo. Ay ako, kaya ko na ano, ako, nung bago ako noon dun eh, talagang duwag na duwag din ako eh. Nawala ang ano ko eh, nawala ang, kuwan ko dahil naisip ko, ganun lang pala yun. It plays on your... Yun sa gabi, sa bukid, makakakita ka ng kala mo kung anong figure. Na, pag lumapit ka pala, yung pala sunog na tuod. Akala mo, alam mo tuod? Yung stump Okay. ng tree na nandun. Tuod ang tawag doon. Akala mo kung ano na. Kaya, things that you see does not necessarily mean na nakita ko eh. Yung imagination mo plays on your mind na nare-reinforce yung fear mo. Nakikita mo ibang bagay. Kaya dito, gabi, makita mo bakit mayroong ano ron? Ayun pala eh. Ay, kuminsan hanger lang pala na mayroong damit eh. Kala mo multo na eh. Oh. Di ba? Yun ang ano. Why? Bakit? Ano? Di ko. Yan ang question mo. Yun. Next po. Number 12 po tayo. Do you think these stories were created to keep people safe from danger? Example po ay staying indoors at night, avoiding forest. Yes, but as I said, hindi maganda na yun ang magiging reason mo lang Ng paniniwala. ng pag-stay inside mo. Merong, oo nga, matatakot kang lumabas dahil may multo. Pero hindi maganda yung hindi ka lalabas dahil dangerous outside. There are many other things aside from evil spirit. Kaya, yes, it is makakatbuti na hindi ka, sa mga bata lalo, kaya lamang makikeri ng bata yung trauma yung iniisip na merong multo lagi sa labas. Hindi maganda na umabot sa hanggang tumanda ay yun pa rin na nasa isip. Although it can help, pero it is not the right help. Ay, tanong lang po. Di ba po sabi niya po ay masama pong pagpapanakot sa mga bata kasi po nagadala ng trauma. Panakot o. Eh, pag po kaya, kunwari po ay yun po, nagkukwento tayong nakatakot sa kanila, matulog po ay huwag kang lalabas ng ganyan kasi makakita ka. Ito po ba'y big factor po na parang makakita sila or maka-imagine po paglaki po nila. Kunwari po ay dahil po sa mga kwento-kwento dahil po sa mga kwento-kwento, paglaki niya po, madami na po siya nakikitang mga elemento na yun po, aswang, kapre. Alam mo, depende sa development ng individual yun, yung tao eh. Meron tao na ang brain cells ay geared towards more practical things. Meron naman na tao na emotional ang tuktok na nare-retain lahat yung mga ibang bagay na ganyan. So nasa tao 'yon. Na
Pero kung tutusin mo, parang defective ang ano ng tao na laging naniniwala sa mga anong tawag dito, mga kababalaghanan. Lagi mong meron laging reason eh. Always, you can always make reasons. Pero yung tao naman na hindi naniniwala, ganun din. Ba't ako maniniwala kahit pa pagka yung nakakita ng something, may paliwanag siya na, ay, ano lang yun, ganyan lang. Ano. Kanya-kanya ang taong brain natin eh. Brain development natin. Merong madaling maniwala, merong hindi maniwala. Number 14 po. In the past, most people believed in mythical creatures. Now, many don't. What changed? Science, education, or something else? Ano? Science, education? Something else po. Anong something else? Or any factors pa po? Yun nga, science, education. Yun ang factors that change everything. When you get more educated, mas nawawala yung ano mo. Napapaliwanag mo kasi eh. Naintindihan mo kung bakit eh. At naintindihan mo ang possibilities. Kagaya ng kwento ko sa inyo, naintindihan ko, yung pala ito, yung pala isa, liwanag lang ng ano, reflection lang. Yung kumisa, akala lang, milagro na, ay ano lang ng araw, reflection lang ng araw. Kaya yung education plays an important role in having all these beliefs. Kung maniwala ka o hindi. Usually, yung more educated, hindi naniniwala. Usually, yung hindi educated, naniniwala. Yun ang usual, general. That is the general trend. Diba? Opo. Ikaw, anong say mo? Hindi na po naniniwala. O kaya nga, educated ka. Tanungin mo doon sa hindi nag-aral. Naniniwala po siya. Ay, oo. Totoo yan. Oo. Tanungin mo sa mga, tanungin mo yung mga doktor. Hindi rin naniniwala. Educated sila eh. Actually po, kami po ay nag-survey na po ng mga Oo. youth po at mga elders. Oo. Ay nakita po baga namin na mostly po talagang naniniwala po ay elders at Oo karamihan na lang po ang sa youth. Hindi Yes. na po masyado. Kasi nga, karamihan ng mga elders, matatandaan, lalo ng mga sa bukid, sa mga mga lolo-lola, Opo. hindi naman nakaabot ng mataas na pinag-aralan. So hanggang ngayon, nare-retain nila yun. Wala silang kagaya ninyo na merong ability to project ang isip. Tapos you have the ability to analyze what is logical and what is not. Anong paliwanag? Naintindihan nyo kung anong paliwanag. Kaya, don't blame the old people na gano'n ang paniniwala nila na totoo sa kanila yan. Because sa kanila totoo yun eh. Ay, tanong lang po. Ito po kayo mga education po kayang to. Napapatay na po kayo yung identity natin as a Filipino. Ano? Ito po mga education po kayo, mga knowledge po natin. Oo. Namamatay na po kayo yung identity po natin as a Filipino. Hindi naman siguro. Kasi, inaano pa rin natin, yung nga sinasabi ko sa inyo, although we're not practicing it anymore, and we don't believe in it anymore, we still have to keep it. Parang library yan, na alam natin ang pinagdaanan natin. We have to keep it. Ako, tinan mo, hindi ako naniniwala dyan, pero ginagawa ko. Why? Because that is purposed part of our culture, part of our history. Na nung unang panahon, ang ating matatanda, naniniwala dito. It does not follow that naniniwala yung mga ninuno natin dyan, it doesn't follow that naniniwala rin tayo. But, we have to retain it. Pakita natin. Nakakatuwang malaman na ganun pa na nung una. Nasa at the back of our, nandyan yan.
pwede nating halongkatin anytime na nung unang panahon, ganyan tayo. Okay? Why do humans in general create stories about mythical creatures? Why? Why do humans in general create stories about mythical creatures? Yung first question. Yun na nga. Mahilig tayo sa drama eh. Mahilig tayo sa occult. Mahilig tayo sa magkaroon ng mga kontrobersyal. Kaya gusto natin mga istorya ng mga crime, istorya ng yung mga extreme na nangyari, yung mga ano. That is human nature eh. That's human nature. We want something, ayaw natin yung ordinaryo. We want something different. We want something yung pambihira, di ba? Ay kung ang istorya mo yung ordinaryo lang na si Pepe at si Pilar at saka si Bantay, ay very common. Now, we want something strange. Gusto natin something na different. What does it say about the way our brain? Yun na nga, yun sabi nga, that's the way our brain works. We are human beings. Gusto natin yung mga intriga. Gusto mo yung naririnig yung mga pambirang istorya ni Tulpo. Oh. Ay kung ordinaryo lang, hindi na rin papakinggan na yun. Ito po. Are these creatures a way for communities to explain things they don't understand? Like sickness, natural disasters, or bad luck? Ano. Again. 17 po. Sociology of myth. Are these creatures a way for communities to explain things they didn't understand? Nung unang panahon, yun talaga. Kaya nagkakaroon ng mga myths at saka mga religious beliefs. Because there are so many things na hindi naintindihan ng tao that they need something to explain. Nung unang panahon, sabi nga ng mga bakit na-invento ng ang religion? Kasi hindi alam ka, bakit kaya ang araw, pagdating sa umaga doon, sa hapon doon, kaya nagkakaroon ng myth, nagkaroon ng istorya yan. How? Sa Greek mythology, alam nila, sa kwento, may kwento sila na may chariot na pupunta pa gano'n. God, mayroong chef, pangalan ng Greek god na may chariot. Ha? Hindi, si Jupiter ay yun ang hari ng lahat. Chef, meron ako. Pero, lahat ng pangyayari sa mundo na hindi naintindihan ng tao, yun mga magaling mag-isip sa kanila, nagagawa ng istorya about that. Kaya nagkakaroon ng mga myths. Yung mga mythology na yan, all based on conjecture nila. Pinapaliwanag nila bakit nagkaroon ng dagat, ba't mayroong hangin, bakit lahat yun nilalagyan nila ng istorya. They need something to explain yung mga natural phenomenon. Hindi natin alam kung bakit. So, mapapansin mo kung if you are studying Greek mythology or even other mythology like Scandinavian mythology or even Chinese mythology, lahat sila pare-pareho halos na ginawa ng Diyos ang mundo, ganito, ganyan. May bundok ng Mount Olympus na nandun ang mga gods. Istorya lahat. Because they need it para may peace of mind sila. Bakit kaya? To explain the natural things happening in the world. Ngayon, science na, hindi rin, naniniwala pa rin ang tao. Not everything can be explained by science. Bakit nga naman nagkaroon ng kalawakan? Bakit ngayon nung una, hindi naniniwala ang tao na mayroong planeta sa ibang mundo, sa ibang galaxy. Iba-iba eh. Yun, because people needs
an explanation to things happening, mga natural things happening in the world. So we need something to explain it. That is the birth of stories and myths and legends. Have similar mythical creatures appeared in different cultures worldwide? Yes. Does this mean humans naturally create myths in similar ways? Similar but not the same. Meron din silang equal, the same, coinciding with each other. Kagaya ng Greek and Roman mythology, magkakaibang pangalan, magkakaiba rin ano, pero iisa. Tayo, meron din silang mga, meron din silang ganyan. Pero ibang pangalan, ibang at saka ibang istorya. Pero magtataka ka, lahat ng kultura, maging European, Mesoamerica, yung early Native Americans, Europe, and even in Asia, magkakapareho halos ang istorya, iba-iba lamang ang karakter, iba-iba lang ang setting, iba-iba lamang ang pero halos din may hari ng karagatan, may hari ng kaulapan, may hari ng ilog, may hari ng ganon din sila, iba lang ang pangalan at iba ang description. Do people adjust these myths to fit modern times? Can you give examples of how these creatures have been modernized? Hindi yun, gaya ng aking istorya ang ginagawa. Tungkol sa nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng hangin, nagkaroon ng agos, nagkaroon ng ina-adapt sa present. O sinasabi na, ayan, kaya lumindol, nagalit si kaya bumuga ang volcano, nagalit si Mayon, ay may hari doon. Mga ganon. They adapt it to modern, sometimes, yes. Kung gusto mo. Pero usually hindi. Dahil may mga volcanologists na ngayon. Nung una, pag pumutok ang vulkan, ay nangangahulugan na nagagalit yung God of volcanoes. Kaya naglalagay sila ng sacrifice. Human sacrifice. Ay ngayon, may volcanologist na alam yon kung bakit. So, hindi na masyadong ina-adapt ngayon. Scientific na eh. Ano pa? How have beliefs and stories about these mythical creatures changed from your youth to the present day? Sa first. Pareho. It doesn't change. Kasi yung nasasabi ko, whatever are the old customs and practices and stories, we maintain it. Kaya ngayon, sa mga kabataan, pagka may mga drama-drama, binabago nila. Pero basically, it's the same. Last na po ito. Hindi na kayo katanungan ko namin. Ano pa ang extra nyo? What? Wala no. Gusto nyo malaman ng history? Ako history, more on history ako. But this culture, at saka yung mga this is part of history. Yes. Culture, arts, and is part of history. Ay, tanong lang po. Kailan niyo po si Maria Labo? Maria Labo? Opo. Hindi, ano yun? Bakit? Sino yun? Hindi, parang kwento-kwento din po. Saan? Sa inyo? Hindi, Opo. ganun po. Ano po siya baga? Parang siya po ang turiyang na modern aswang po. Maria Labo ang tawag? Opo. Marami kayo. Maria Makiling. Makiling. Si Maria
Sino sa ano story ikwento mo nga sa akin? Ang story niya po ay isa po siyang OFW po. Ah, modern ito. Sige. I like that. Ang nangyari po sa kanya, ano nga yun? Search mo sa video. Maria Labo ay modern na yon. Wait lang po. Basta po may nangyari po sa kanya dun sa... Eh, saan kayo nakatira sa ano? Doon na kayo sa Bansay nakatira? Hindi po. Nag-uwian kayo? Opo. Ang school Araw-araw? Opo. Ang school lang po namin. Hinahatid kayo? Service po. Ah, may service ang school nyo? Hindi po. Ah, say. Ah, kanya-kanya kayong ano? Ang basta po nangyari po sa kanya dun sa ibang bansa po ay parang may pinakain po ata sa kanya yung amo niya. Tapos po dun po nagkasakit po siya, tapos dahil po yung sakit na yun, pinauwi po siya sa Pilipinas. Pero po sa pagbalik niya po sa Pilipinas, iba po yung kanyang amor po baga. Ang nangyari po ay pinatay niyo po yung mga anak niya, tapos niluto po baga. Oh. Tapos po pinakain po sa asawa. Oh. Kaya, kung nalaman po ng asawa na anak po nila yun, Oh. tinaga po si Maria Labot sa mukha. Oh. Tapos dun po, nagtakbo po si Maria Labot, tapos nag-ikot-ikot na po sa Visayas. Nagkakain po ng bata.